Goodbye, Year of the Wood Snake. Hello, Year of the Fire Horse. Ano-ano nga bang maaasahan sa papasok na Chinese New Year? Paniwala ng isang eksperto sa antigong Chinese practice na Feng Shui. Madadala nito ng accountability. Alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Konghei Fat Choi! Ilang oras na nga lang sasalubungin na ang Lunar Year of the Fire Horse. At ayon sa Feng Shui expert, posibleng ito na nga ang taon ng accountability o pagharap sa pananagutan. It's a strong, young fire horse, meaning very active, very strong. It's like a time for accountability, a time for showing up, like how can you put off the fire, right? Kaya naman ayon kay Queen of the Philippine Feng Shui Marites Allen, integrity at honesty ang ilan sa mga pinakakailangan para tuloy-tuloy ang maganda at makatarungang taon. At kasabay nga ng mga nangyayaring korupsyon at problema sa bansa, taon rin aniya ito kung saan boses ng kabataan ang mangingibabaw. The youth, the younger generation will have a very active voice in terms of what's going on around the country, each individual. That is why the voice of the youth is going to be very strong. Sa personal namang mga buhay, payo ni Allen, dapat may malinaw na plano at hindi pwedeng puro go with the flow lamang. You have to wake up with a sort of like goal in life. What is your purpose in life? The mindset is very important. If you keep thinking on negativity, it actually becomes your reality. Paalala naman ni Allen para sa mga nagbabalak pang maglinis ng bahay ngayong bisperas ng Chinese New Year. Make sure naman na yung bahay mo malinis. So ngayong gabi na lang po ang last mong paglilinis ha. So bukas, Chinese New Year, huwag ka nang magpapalabas ng swerte kasi pumasok na siya. May mga tipak-tipak, yung mga basag. It actually connotes poverty. So throw it away, let it go. At gaya ng mga nakagawian, kumain ng matatamis at malalagkit gaya ng tikoy, butchi at hopya para kapitan ng swerte. Pasok ding pampaswerte ang pagkain ng noodles para sa health and longevity. Pero sa kabila ng mga payong ito, pinakamahalaga pa rin para sa maunlad na buhay ay ang pagbabanat ng buto at pananalig sa Diyos. Dahil tulad nga ng kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao pa rin ang gawa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.